Nakaraang vlog atin ngang natunghaya ng kamanghamanghang specs and features ng bagong Honda PCX 160. Isang bagay na lamang ang ating susubukan para malaman kung ito na nga ba talaga ang bida sa kanyang kategorya. Samahan niyo ako as we test drive the PCX 160 at alamin ang aking driving experience sa motor na ito. This is Ned Adriano. Hold a strong grip to your throttle as we ride the speed of the scooter. What up? Good day netizens, this is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, tutuparin ko na yung pangako ko sa inyo na test drive for the PCX 160. And maraming salamat dahil today sineselebrate natin yung 100,000 subscribers. So maraming salamat, nakuha na rin natin or makukuha na rin natin yung silver play button. I-order pa yon. So 2 weeks, nasa akin na. And dahil doon, mamimigay ako ng 3 Ned Adriano na merch, riding jersey, at saka isang DC Monorack. So, stay tuned lang sa aking live sa weekends. Sana manalo kayo. So, tara, test drive na natin yung PCX 160. Where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired, but I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick, the bad still gon' hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the... So ayan netizens, ito na nga yung PCX 160. Ngayon is kulay black naman yung ating ite-test drive. So ayan siya, napakaganda. Katabi natin ngayon yung dating PCX na 150. So ayan, para magkaroon lang kayo ng konting idea sa difference ng dalawa pagdating sa headlight sa mukha. Ayan siya, oh. So pansin na pansin yung difference nung dating version ngayon sa 2021 version na 160cc na. So wag na natin patagalin to, i-test drive na natin yung unit para mapakiramdaman natin kung kamusta yung power output and also yung handling ng PCX 160. And totoo nga ba na ito na yung pinaka bang for the buck na 150cc category. So check natin siya ngayon. Isusunod ko na ito sa helmet ko tapos test drive na natin. So ayan netizens, ito nga yung kulay black na PCX 160. Sobrang elegante ng kulay niya. Nakita na natin yung white nung nakaraan sa vlog ko. Ito naman is color black. For me, sobrang elegante nung black niya. Yung paint job is hindi siya kapitin ng alikabok. And ito yung mga klase ng fairings na talagang malleable or matibay, na talagang pagka nabunggo ka, hindi siya magsha-shatter into pieces. Magbe-bend lang yung mismong fairings tapos babalik na sa dati. Napakaganda nun. Pati yung tires niya, tubeless na. So very okay for me. Tapos ang selling point niya is yung napakalaki niyang fuel tank capacity na 8.1 liters. So napakalayo na mararating mo doon dahil mayroon siyang average fuel consumption na around 45 kilometers per liter. Matipid siya sa gas. And the good thing is 4 valves na at may compression ratio na 12:1. So yun yung gusto nating matesting ngayon, kung talagang worth it ba or mararamdaman ba natin. Kasi nanggaling na tayo sa ibang 150cc category na itong mga nakaraan. Tignan nyo pa, ito pa yung isa sa nagustuhan ko eh. Ito yung kanyang seat storage. Ayan, 30 liters of seat storage. Sir, may full face helmet po kayo dyan. May helmet po kayong full face.
face sir, pero ang kasyang full face na helmet dyan sir is medium. Medium. Ha, okay. So yun, according kay sir, medium po ang kasya dito na full face helmet. Wala tayong actual na full face para masukat, pero hindi ko titigilan tong vlog na to sa PCX kasi I'm also aiming na maging daily drive itong isang to. So sumama na siya sa option natin dahil nagulat ako sa price point and also sa hinahatid niyang specs and features. So tingnan muna natin, may nagtatanong kasi about dito sa panel gauge kung meron bang voltmeter. So let's check it. Okay, total kilometers na tatakbo, average fuel consumption, may time, trip 1, HSTC, Honda Selectable Torque Control, naka-on, total, yun. Wala po siyang voltmeter. Wala siyang voltmeter, sir. Wala po siyang voltmeter. Voltmeter. Meron sir, meron. Meron po? Asan po? Okay. May iba siyang V-belt. Mukhang wala nga sir. Wala din ako nakita kasi nung last time. Wala sir. Wala. Ano lang, V-belt lang sir. Okay. So yun, na-confirm nga natin na wala nga siyang voltmeter, netizens. Itong PCX 160, sad to say, wala nga siyang voltmeter. Ayun, wala nga siyang voltmeter. Napakaganda din ng upuan, no? Iba yung texture ng pang driver sa angkas. Mas feeling ko makapit to, pero te-testing natin ngayon sa test drive kung makapit din tong part na medyo dark gray dito sa kanyang driver mismo. Ganda, napaka-elegante ng kulay black for me. And may HSTC, or yun nga yung mas kilala sa traction control system, Honda Selectable Torque Control System, meaning to say kapag dadaan ka sa madulas na lugar o kaya naman napasobra yung pihit mo ng throttle sa cornering, tapos mas bumilis yung likod, sisynchronize niya yung ikot netong likod na gulong sa unahan na gulong para hindi ka madulas or mag-cause ng accident. So yun yung Honda Selectable Torque Control. Napaka useful niyan, and also added safety feature is yung ABS na siya sa unahan. Unfortunately, wala tayong nakitang CBS version, netizens, so I cannot compare. Wala pa tayong talagang actual unit to compare dun sa CBS version. Don't worry, soon is iaano naman natin yan, ipapakita natin yung CBS version. But for now, ito yung ABS version na black. Nagustuhan ko talaga yung itsura niya. Kitang kita naman compared dun sa PCX 150. Itong isang to nabuo na, tapos ito pa isa, papailawin natin. Ito is direct sunlight, so hindi masyado kita yung ilaw niya pag direct sunlight. Pero kasi yan, may mga details pa siya doon na parang mga guhit. Napakalaki din ng turn signals niya, napakalaki. So ayan yung i-expect nyo kapag direct sunlight, ganyan yung itsura niya. Kita naman tong turn signals kasi I think bulb type yung turn signals, so kitang kita siya. Tapos ito naman yung headlight niya, kita pa rin may eyeline dito. Ang ganda nitong detalye na to. Tsaka ito pa, may daytime running light siya, no? So medyo malabo na of course kapag ka direct sunlight. High beam natin para bumukas yung gitna. Yan, ganda, no? Mas nagustuhan ko yung aesthetics na itong PCX 160 compared dun sa PCX 150, just for my own taste and opinion. Kasi basta parang mas naging slick siya, mas naging sharp. And parang feeling ko dun sa specs and features na nadagdag, especially sa makina, 4-stroke single overhead cam, single cylinder, now 4 valves, and 12:1 compression ratio. Mas mataas pa sa Aerox, Yamaha Aerox na 11.6:1 lang. So check natin with ESP, and matipid na nga sa gas dahil PGM-FI din siya. Tapos kung mapapansin niyo is tahimik din siyang i-start dahil meron din siyang ACG. Start ulit natin. Ayan, wala na siyang parang ignition sound pag ini-start mo. Ayan, naka-start na yon, pero wala ka maririnig na kahit anong sound. Sa panel gauge naman, ayan, nagustuhan ko rin na ganyan yung turn signals niya. Talaga magkahiwalay and very stylish yan for me. Ang dami din pala dito. Ay, may battery check naman, I think may battery check siya kapag low-bat na. Do wala siyang voltmeter, meron siyang abang dito na battery check, temperature check, tsaka engine check. I'm not sure kung kita sa camera kasi nga para siyang iilaw lang kapag kailangan na i-check. Ganito yung itsura nyo. Ayan, dito naman is merong idling stop system, may torque, Honda Selectable Torque Control, ABS, tas kapag off yung traction control, nandyan, tapos yung key sensor.
So may idling stop system siya nandito. Idling stop system, mangyayari is mamamatay yung makina kung halimbawa huminto ka within 3 to 5 seconds para mas makatipid sa gas. Ganda talaga ng handlebar nyo. So waiting lang ako na distance kasi meron pa nagte-test drive doon ng PCX na 150. Tapos tayo naman. Alright, let's go. Wow, torquey ah. Malakas ang hatak. Aba, okay siya sa ano, sa likuan ah. Mukha lang siyang malaki pero ang lawak ng turning radius niya. So kahit lumiko ka, ayan oh, kahit konti lang yung liko, okay na okay siya. Ito, masikip. Masikip na likuan. Okay, suspension test 1. Maganda suspension niya oh, maganda play. Mas maganda to kung mas mabigat yung rider siguro or may angkas, magiging sakto to. For me, ito as a solo rider, masyado siguro kung magaan. I'm around 64 kilograms. So ayan yung suspension na pwede natin i-expect. Ganda naman ng play, no? Okay oh, maganda ng play. Suspension. Okay, ganda ah. Isa pa. Brakes. Ganda brakes ah. Testing natin rear brake. Ayun, rear brake naglalak. Na ano nyo, rear brake yon, front brake. Okay, walang lock. Walang lock sa front brake pero yung rear brake may tendency na mag-lock. Narinig nyo, nag-skid. So, mas maganda pa rin na ang unahan yung ABS compared sa likuran. I mean, kung mamimili ka lang, halimbawa single channel ABS, okay talaga na sa unahan kasi yun yung hindi dapat mag-lock. Suspension ulit. Okay, suspension niya, no? Maganda. Maganda suspension niya. It's not made for off-road experience, syempre. This is made for touring, pero yung suspension niya, very good to sa mga kalsada natin sa Pinas, which is baku-bako. Nagustuhan ko yung ganyong klaseng suspension. Yun nga sinasabi ko, yung ABS importante na nasa unahan dahil kapag nasa unahan ng ABS, kapag yung unahan kasi yung nag-lock, mas malakas ang tendency na madisgrasya tayo. So very good na yung unahan niya is ABS na, no? So kahit narinig natin nag-lock yung rear brake is okay lang dahil hindi naman natin isosolo yan. Always use both brakes. Kung kayo ay magmamaneho, always use both brakes. Kapag both brakes naman, okay naman siya. So kapag both brakes ang ginamit, safe naman. Though kapag sinolo mo yung rear brake, halimbawa baguhan ka, eto lang kaliwa yung ginamit mo, may tendency siya na mag-lock. Kita nyo, short straight lang yung ginawa ko. Napalock ko yung rear brake niya. So aggressive yung rear brake niya. But the good thing is may safety naman tayo because yung front brake is ABS. So yun, yung isa sa nagustuhan ko. So check naman natin, last na ikot is for acceleration. Ganda ng suspension, no? Acceleration ulit. Yan, front brakes, walang problema pag front brakes. Okay ah, maganda din ang hatak niya, no? I cannot say that it is super aggressive na hatak. Yung tipong mawawaw ka na talagang magugulat ka sa hatak niya. But it is strong enough. Stronger than the last PCX na natry ko, yung 150. Mas aggressive yung hatak niya ngayon, yung arangkada niya. Mas nagustuhan ko. Isa pa, no? Last na. Kasi may mga susunod sa atin. May mga susunod pa sa atin. So last na ikot. Kasi alam nyo, netizens, kaya ako gusto matry ito. Tatry natin to talaga sa sa ahunan. Okay oh, maganda power niya. Last, gusto ko talaga ma-testing sa ahunan, no, netizens. Ito kasi is simpleng trail lang to ng Honda Safety Driving Center. Maraming salamat sa Honda dahil na-experience natin kahit papano. But I want to still try it on yung pang araw-araw na buhay, hindi yung dito lang. Huwag kayo mag-alala dahil nagkausap na kami ng Honda. Mas magkaroon ng demo unit is for sure matetest drive natin, maladaanan natin yung mga dinadaanan ko kapag sinusundo ko yung girlfriend ko. Sobrang tarik na paahon, tas cornering, pero maganda handling, netizens, hindi ka mahihirapan dito sa cornering. So for me,
naramdaman ko yung 4 valves and compression ratio na sinasabi, but it is not something na aasahan mo na sobrang aggressive na hatak. Yung talagang tipong hatak na actually satisfied ako sa hatak, no? Gusto ko lang talaga i-try sa paahon. At the same time, kapag mabigat yung aking OBR o kaya naman yung nasa U-box ko mabigat, no? Yun na lang yung itatesting natin. So overall, para sa akin, dama mo yung upgrade, no, dito sa PCX. Pagdating sa power and acceleration, dama mo. Sa suspension naman, okay din siya, oh. Maganda din ang suspension niya. Maganda din ang suspension niya. Matagtag nga lang, syempre pag dito sa mga to, nararamdaman mo, ayun, oh, tagtag talaga. Para ako nangangabayo. Malambot ang suspension niya. So okay to sa mga regular na Pilipino na weight, no? Pag medyo mabigat siguro, yun yung itetesting natin. So I think that's it. That's it for the Honda PCX. Last na ikot na, isa-summarize ko lang. Okay yung power and acceleration, yung torque, nagustuhan ko siya. Hindi ka mabibitin. Yun lang ang itetesting natin. Sa susunod na vlog, make sure nakasubscribe. Testing natin sa paahon, sa mga paahon na lugar. Okay yung power niya, I am very satisfied. Dun sa upgrade sa power pagdating sa papers, nadadama mo naman talaga siya pagdating sa real life situation. Tapos okay sa akin na mas madami na yung kanyang fuel tank capacity para hindi na hassle na pagpapagas. Nagustuhan ko rin yung upgrade pagdating sa aesthetics. Ayun nga, how I wish it is dual channel ABS. Wala siyang voltmeter, wala din siyang kickstart. Ayun yung mga i-note nyo na lang na pwedeng maging deciding factor nyo. Tapos ayun nga, aggressive yung rear brake nya, do naka disc brake na to. And alam naman natin kapag ganitong klaseng motor is very aggressive talaga. So I think that's it for this Honda PCX 160. Overall experience is very satisfying. Natuwa naman ako sa kanya. Damang-dama mo yung upgrade compared dun sa 150 version niya last year. So i-test drive na yata ni sir. Okay na sir? Opo, salamat po. Enjoy your ride. So ayun, sobrang nagustuhan ko naman yung PCX na 160 na to. Very neat yung design, sophisticated. Anong masasabi ninyo? Comment down below. So that's it for today's vlog. Ayun yung Honda PCX. And kung gusto niyo mapanood tong Honda Dio sa susunod na vlog, just comment down below. Again, maraming salamat sa 100,000 subscribers, netizens. Sobra ko kayo na-appreciate ko na meron pa iba nag-aabang bukod sa akin na ma-reach natin yung 100,000 subscribers. So next is itong Honda Dio. Sa next vlog na lang siguro kasi hindi pa available to for test drive. So maraming salamat. And yun nga yung final verdict ko for the PCX as a first impression test ride. Normal lang na mag-lock yung rear brake niya kasi mabigat yung motor. Na-experience din natin yan sa ibang motor like yung NMAX. Lalo na kung naka-disc brake, natural lang na aggressive talaga yung kagat ng brakes kaya nagla-lock or nag-i-skid. Yun, narinig nyo yung skidding sound. Pero okay lang yun dahil nga yung likodan is may traction control system. So very safe siya kahit na hindi siya ABS. So yung traction control system nakakatulong naman yun para i-synchronize yung ikot ng gulong. So kahit pa paano safe na siya kahit single channel ABS lang siya. So it's still bang for the buck for me. Still the best choice na masasabi ko for the value of money. Isa to talaga sa best choice yung Honda PCX 160. And ayun, sana ma-improve pa na ma-improve. Natutuwa ako sa innovation ng mga bagong motor ngayon. Sobrang nagiging bang for the buck at talagang naaabot na yung mga drivers natin sa pang-araw-araw na buhay. So ayun, ano man sasabi nyo sa Honda PCX 160? Comment your thoughts below. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Riding around the city with a stick all black. Try with a stroke, but we with all that. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Made $1 million and I can't go back. Got a lot of jewelry on me, man, you can't hold that. 12 asking better, tell him that I ain't so crack. Know your money long when your people can't afford that. I'm ballin', yeah. My mama told me that did my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open out the doors and let them out.